Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, Beauty in You. Nagiinit na usapan, umaatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon, face-to-face na with pambansang kapitana, Miss Amy Perez! Hello sa lahat ng ating mga sausawera at sausawera! Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa bula o sa puti? Sa Ryan, ready na rin ba? Excited na ang mga nasa pulahan kayo! Ay, ready na rin siya! Sausawan na! Saan ba tayo? Ay! Face to face na! Gusto mo bang makisaw-saw tara ng kaibigan? Bangayan ay solusyonan! Face to face! Sinong sisimangon? Face to face! Sinong ngingiti? Face to face! Ang mga problema? Face to face! Pag may talikuran, harapin mo face to face! Sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyo. Pero, ang nako, niluluto, kailangan huwag pabayaan ha. So, eto muna. Babasahin ko lang ilan sa mga nakakatabang pusong mga komento sa ating fan page sa Facebook. Galing po kay Lovable Ramos. Sabi niya, Hi, Chang Amy. Ako po si Ronnie Rick Ramos ng Lubao, Pampanga. Kahit po wala kaming Channel 5, uy, bakit? Gustong-gusto ko po ang show ninyo kahit nakikinood po ako. Ipapagawa nga po namin ang Channel 5 namin. Sa antena siguro. Ay, medyo mahirap po kasi yung signal. Pero nakaka-inspire po talaga ang face-to-face, lalo na sa mga matagal nang di nag-uusap. I think po magtatagal ang programa ninyo dahil wala po itong kasing ganda. Thank you so much, Romel, at sa lahat ng mga kababayan natin dyan. Siyempre pa sa Pampanga, mahal na mahal namin kayo. Paano ba sabihin sa Kapampangan ng I love you? Hindi ko alam eh. Kaluguran, daka. Oo nga, may kanta palang ganon. Kaluguran, daka. O, ayan. At sana nga'y makapunta kami dyan. One of these days, balita ko, masarap ang mga pagkain dyan sa Pampanga. Ako pa rin po ang inyong pamansang kapitan ng inyong Chang Amy na lagi nagsasabi at hindi magsasawang magpaalala na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto ang talagang handa na at excited na makapunta sa Pampanga. Ngayon pa lang, mauna na siya. Ano bang masarap sa Pampanga, Hans Mortel? Tusino, Chang! Ay, oo! Diba nga, tusino, longganisa, yung mga parang processed foods. Tapos, ano pa yun, ate? Buro, masarap din. Ay, ano oo, pa? buro. Sisig. Aba, ang daming naiisip ng mga sausawerot. Sausawera. Nagutom ako bigla. Oo nga kaya abangan nyo kami dyan. Dahil talagang pipilitin naming mabisita ang Pampanga. Pero habang andito pa kami sa studio, abay, panahon na muna para ipakilala ko ang tatlong taong I'm sure gustong-gusto nyo ring makilala ng personal. Unahin ko na po ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Siyempre pa, hindi mawawala ang ating family counselor, Dr. Camille Garcia. At siyempre, pag may problema, kailangan natin ng spiritual advice. Our Reverend Father, Sonny Merida. Makakapatid na Kapampangan, Manileño, Batanggenyo, Bisaya, lahat-lahat na. Sila po ang ating Trio Tagapayo. Naku, Chang, eto mga bisita natin ngayon. Mukhang magkakapareho ng lugar, pero bakit parang hindi sila nagkakaintindihan? At meron daw isang rosas na sobrang tinik. Ano bang ibig sabihin nun? Oo nga, may isang rose daw na hindi nga lang matinik, malikot pa. Oh no, oh why? Isayang major aray. Ito po ang ating face-to-face issue of the day.
Ang hilig niya pong mapupunta dun sa mga lalaki niya. Pinababayaan yung mga bata. Siya ang dakilang chismosa dito. Tinangka ko po magpaliwanag pero hindi po nila ako pinakinggan. Lahat ng trabaho po pinapasukan ko para lang may ibigay ko sa kanila yung pagiging ina. Tandaan mo lahat ng ginawa mo sa mga anak mo, sa binibintang mo sa akin. Ikaw ang sinungaling. Lahat ng mga pinagbibintang mo sa akin, mangyayari na sa'yo. Issue na namang exciting na isyung dapat linawin at solusyonan dito lang sa Face to Face. Inis na raw talaga siya sa kanyang hilaw na bilas dahil sa labis na panloloko nito sa kanyang bayaw. Bakit ba? Ano bang ginagawa sa'yo? Ikuwento mo nga sa amin, Joan Dagami. Pasok! Ay, Joan, sino ba itong nirereklamo mo na bilas mo? Bilas si Rose. Rose, bakit mo naman nasabi Kasi na po- ganun si Rose? Oo, galit ka kaagad. Bakit? Kasi po nainis na ako, iyak nang iyak sa amin yung bayaw ko. Hindi ko na po sana siya ibububo ko. Oo. Inis na ako, sabi niya, Joy ko lagi kasama ng ate mo. Sana umamin ka naman. Sabi niya sa akin. Kinausap ka? ganun. Kinausap ako, sabi ko wala talaga Pinapaamin akong ka? alam. Pinapaamin talaga ako ni Kim, sabi niya. Sige na, yung talaga po. May yung- alam ka ba? Meron po talaga kasi ako laging kasama niya sa kalandian niya. Saan ka kasama? Hindi po. Hindi siya ka-join. Hindi po ako ka-join kasi lagi niya akong pinaiiwan sa labas. Oh, okay, sige. Sandali lang, paano ba kayo naging magbilas ni Rose Bali na po matinik? bali po yung bayaw ko, kapatid niya yung asawa ko. So, saan itong gimikan o lakad na pinupuntahan ninyo ni Rose na matinik? Madalas po sa Anong meron doon? yung niya po, syuta-syutaan niyang rap-rap. Ayun po. Tako, sandali, Joanne, ha? Mahirap magbintang. Kasi baka naman hindi niya talaga syota yun, baka naman friends lang. Hindi po inamin niya po talaga sa akin. Paano Sabi niya- inamin sa'yo? Sabi niya, nung pagkapunta po namin doon, sabi niya, Jo, huwag kang maingay sa kuya mo ha. Sabi ko, bakit? Ito yung naging sugar daddy ko si Rap Rap. Nakapagkamay pa sa akin, sabi ko, grabe ka, wala kang patawad. Sabi ko ganun. Sugar! Sugar daddy daw. Sugar daddy. Ano ba ibig sabihin ng sugar daddy? Hindi ko po alam. Matamis na tatay? Baka nga po. Nung nangyari yon, nung pinuntahan niya yung sinasabi mong syota-syotaan niya, na anong pangalan? Rap Rap po. Rap-rap. Nasaan yung asawa nitong si Rose na matinik? Pumasok po. Anong pangalan nga nung asawa niya? Kim Ron po. Kim Ron. So, nasa trabaho yung Kim Opo. Ron. Gano'n na sila katagal na mag-asawa? Sa pagkakaalam ko pa 11 years. Kasal sila? Hindi po. Ay, Live-in hindi. lang. So, yung 11 years na yon, talagang 13 years old pa lang po siya. Ay, bali, 12 years old. Siya, yung asawa niya. Tapos, 13 years old, sinundan niya na ng sinundan si Cameron. Pero sino ang unang, kumbaga, nagkaroon ng relasyon? Ikaw o si Rose? Sila po. Sila. So, ikaw, gano'n na kayo katagal ng iyong asawa? Magto 2 years pa lang po. Bago pa lang. Nung dumating ka nung 2 years na yon, eto lang ba yung unang pagkakataon na nagsabi sa'yo si Rose na meron siyang syota-syotaan? Hindi lang po. Ha? Hindi lang. Hindi lang? Hindi lang. Meron pa po noon. So, doon sa 2 taon na yon, na nandun ka at karelasyon mo yung kapatid nung kinakasama ni Rose, madalas mo bang nakikitang nag-aaway sila? Madalas. Ano pinag-aawayan? Yung sa lalaki nga po. Yung madalas na babanggitin ni Kim na, hindi ka na ba talaga magbabago, magmulat, nagsama tayo, ganyan ka na. Ayun yung inaano ni Kim lagi. Tapos yung inaano ko pa po sa kanya, yung sinugod sa ospital yung anak niya. Oh. Yung nagmamakaawa na yung biyana namin na, umuwi ka naman dito, dalawin mo yung anak mo. Ayun po yung time na nakakulong si Kim Ron. Nagmamakaawa kami Bakit sa kanya. nakulong si Kim Ron? Sa snatch daw po. Napagbintangan daw po ng snatch. Tapos, nasaan si Rose no, nung na-hospital yung anak niya? Nasa lalaki niya po. Magkasama sila. Teka, mahirap yan. Mabigat yon. Yun po yung iyak ng iyak si mama. Joanne, paano nyo na sigurong nandun siya sa lalaki niya? Kasi po yung, bali po yung kumpare ni Kim, yung asawa nun, nagsumbong na. Ayun po yung inaruga ni Kim, ni Rose ng matagal. Oh. Hindi niya rin alam, ilalaglag siya. Ayun po yun, na nagsumbong Paano kay mama. nilaglag? Yung nagsumbong po kay mama na,
Teroda, naaawa ako sa inyo kasi ang kapal na mukha ng ano nyo, manugang nyo, di man lang naawa sa inyo na yung mga anak niya may hika, di man lang madalaw sa ospital. Yung biglang na-open kay mama na, oo nga pala, di ba ikaw yung kasama ni Rose? Oh. Ba't ka nagsasalita sa akin ng ganyan? Sabi dun sa mama ko, Teroda, nahirapan na din ako eh. Isang beses, nakita ko si Rose, yun na nga po yung may magkasama sila nung syota niya. Hindi nga lang po syota yung sinabi sa amin, asawa niya na daw yun. Oh no! Oh why are you like that, Rose? Ito raw ang madalas ibigay ng mga lalaki sa mga mahal nila, hindi ba? Yang rosas na yan. Pero paano kung ang mismong rose na ito ay matinik at sakit ang dala sa isang lalaki? Totoo nga ba ang lahat ng mga binitawang salita na yon ni Joanne? Magpaliwanag ka na. Rose Lungan, pasok! Sandali lang! Wala nga alam sa buhay namin! Tsahang tanong, Rose, bakit mabibigat ang mga paratang sa'yo ni Joanne? May katotohanan ba ang mga sinabi niya? Sinasabi po na... Oh? Ba't mo ako sinasama? Ha? Ano, nagiging kayo sa lahat ng sinasabi ko? Oh, talaga? Talaga? Sandali lang, sino si Rap Rap? Ano po yun, dati ko pong customer, nagtrabaho po ako ng beer house, customer po yun. Tapos po yung lalaki na yun, yung po ang tumutulong sa akin na nagbibigay po. Pero ang sabi mo daw kay Joanne, huwag kang maingay, Joanne, ito ang sugar daddy ko. Hindi po Sinabi totoo mo yun? sinasabi Hindi na. totoo yun? Hindi po talaga Hindi totoo totoo po yun? Uto. Gaano nga ba katinik ang bulaklak na ito at pati ang kanyang mga bilas ay apektado sa mga ginagawa niya? Iisa-isahin po natin at aalamin natin ang kwento ng kanyang buhay sa pagbabalik po ng Face to Face. Bakit lagi kang napagbibintangan na ng aakit? Ewan ko Ate po. Rose, yung asawa ni Ate Rowena, sinasabing inaakit mo daw. Siguro nga po, nagagandahan sila lagi sa akin. Jesus Maria. Ako sa inyo. Diyos ko po. Hindi ka kinilabutan? Ha? Hindi ka kinilabutan? Ha? Wala kasi kayo, mas maganda ako sa Tingnan mo nga yung tsura mo, mukha kang kana ng guys. Harapin mo! Face to face! At dahil nga daw po sa awa sa kanyang bayaw, ay siya na po ang gumawa ng aksyon para matigil na ang mga maling ginagawa ng kanyang bilas na si Rose. Mabibigat ang mga binitawang salita ni Joanne. Ang una doon ay tungkol doon sa sinasabing, syota mo nga daw na si Rap Rap bukod doon sa iyong kinakasama ngayon na si Kim Ron. Hindi po totoo po yung sinasabi nila sa akin. Yung pong araw na po yun, yung rap-rap po na sinasabi niya, akala niya po, hindi pa po kami nagkakabalikan ng asawa ko. Ngayon po, pumunta po sa amin, nangamusta po siya sa akin na, kamusta ka na? Sabi po sa akin, sabi ko, okay lang, magkasama na kami ng asawa ko. Sabi ko, kung po pwede Bakit na. ba kayo laging nag-aaway ni Kim Ron? Ano bang Ayun nga po, sa pinag-aawayan nyo? bali-balita na may lalaki daw po ako. Sabi ko naman po sa kanya, huwag ka nang mag-ano dahil yung dating ginawa ko na noon na nagbiraws ako, hindi na mauulit, sinabi ko sa kanya. Kaya po, Bakit ka nagtrabaho doon? dahil po sa mga anak kanya po, pandalaw ko po nga sa kanya Bakit nakulong si Kim Ron? na hospital po. Kasi po yung panganay na anak ko, hikain po yun, lagi po na hospital. Tapos po, ayun, nagawa po ni Kim Ron na mang-isnat dahil nga po sa anak ko. Bakit sa palagay mo lagi kang chinichismis doon sa Hindi lugar po kasi ninyo? nila alam yung hirap na pinagdadaanan ko sa mga anak ko eh. Kaya po yung natidismiss po ako, lagi na may lalaki daw po ako. At syempre, napakasakit na Opo, mapagbintangan hindi ka po ng nila alam gano'n. yung pag-ano ko sa hirap na anak ko, nakakulong yung asawa ko na ako po nagsasakripisyo, pati yung pinakumiso, wala po trabaho, ako po nagsasakripisyo dun sa mga anak ko. Kaya po ganun po, pumasok na lang ho ako ng beer house, nagbabandera, lahat po ng trabaho, nagpapa-ending. Pinasok ko. Pero diretsa ang tanong, Ate Rose, naging syota mo ba yung rap-rap? Hindi ho totoo po yung sinasabi nila. Pero pinagdidiinan ni Joanne. Hindi ho totoo, sinungaling po yan. Rose, si Joanne, sinasabi niya, may rap-rap at kasama mo siya mismo nung pinakilala mo yung rap-rap. Opo,
Yun nga po, kasi nga po, ang asawa ko seloso. Samban ako Kaya ang po sariling sinabi ko isda. sa kanya na huwag maingay kasi nga po, yung araw na pumunta po kami doon, nanghingi lang po ako ng pangkain ng mga anak ko dahil wala akong trabaho yung asawa ko noon. Nako, suportado ka nga ni Mama kahit Wala yung gamot kang ng mga anak mo. kumakain kayo, yung anak ko nakatingin sa inyo. Bakit Hindi nyo nakain kayo ng pagkain eh. Binigay mo nung nakaraan, di ba kasi walang makain sa'yo? Di ba may trabaho asawa mo? Walang gatas yung anak ko. Sandali lang, ha? Isang rosas talaga raw matinik itong si Rose dahil daw pati ang kanyang asawa ay inakit na din daw nga ni Rose. Paano naman ba ito? Narito po si Rowena Arbalate. Pasok! Ate Rowena, Kung gusto mo sirain ng pamilya mo, huwag yung pamilya ko. So, sinungaling kami. Ate Rowena, sabi na inaakit ni Rose ang mister nyo. Kasi po, yung nagtatrabaho po ako sa canteen, madaling araw po ang pasok ko. Oh. Pag hahatid ako ng asawa ko sa trabaho, sila na po magkasama papasok sa bahay. Wala akong katotohanan pinagsasabi niyan. Yung araw na po na hinatid po siya, Tinukang asawa. nagtatrabaho po ako sa beer house noon. Ngayon po, yung nauso po yung massacre nga po. Siyempre po, looban po sa amin papasok. Siyempre po, wala po akong kasama. Natatakot po akong pumasok. Yun ho, Nagkasabay lang. Opo, nagkasabay lang ho kami. Baka naman nagkasabay nga lang. Ay, Rowena. Kinausap po ba ninyo, mister ninyo? Opo. Anong sinabi? Wala po siyang sinabi, kundi kasama nga lang niya man daw papasok. Oh, yun naman pala. Asus! Ang dami nakakita Trabaho po sa'yo. yan. Trabaho po yan, Dan. Hindi ko masasalubong Dan, asawa mo. nakikipag-inuman po yan ng lalaki po. Hindi naman Hubad-hubad po yan. Ha? Hubad-hubad. Kasubad, may napatunayan ka? Nungaling ka. Dami Ay, nakakita talaga po sa'yo yan. eh. Asus! Ang dami nakakita Trabaho po sa'yo. yan. Trabaho po yan, Dan. Okay, naamin ko, nag-dancer ako ng dahil sa mga anak ko. So talagang wala. Wala ho talaga. Pero bakit lagi kang napagbibintangan na ng aakit? Ewan ko Ate po. Rose, yung asawa ni Ate Rowena, sinasabing inaakit mo daw. Siguro nga po, nagagandahan sila lagi sa akin. Asus, seryoso. Alam mo ka mo, ano? Ganda ako sa inyo. Diyos ko po. Hindi ka kinilabutan? Ha? Hindi ka kinilabutan? Ha? Wala kasi kayo, mas maganda ako sa Tignan mo nga itsura mo, mukha kang manananggal. Tignan mo itsura mo, mukha kang manananggal. Wala lang akong ngipin, pero kung may ngipin ako, sapaw na sapaw kayo. Ha? Talaga? Talaga? Sa akin, di nakukuha sa ganda. Dito nakukuha o dito. Attorney Acosta, yung pong reklamo ni Ate Rowena na inaakit daw nitong si Ate Rose ang kanyang mister, meron po ba siyang aksyon na pwedeng gawin o hakbang? O pwede ba siyang magreklamo dun sa ginawa na yon ni Rose? Kung mapapatunayan po ni Aling Rowena na talagang inaakit na, nandun sa puntong inaakit na ni Rose, yung asawa ni Rowena, bay meron ng nagagawang ngay panghihimasok sa relasyon ni Rowena at kanyang asawa o kinakasama itong si Rose, na pwede na itong maging batayan ni Rowena upang magsampa ng action civil siyang ami upang hingiin sa hukuman na sagkahan ng hukuman na huwag nang gawin ni Rose yung pang-aakit na yon sapagkat naiistorbo na ang kanilang pribadong pamumuhay. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Sa ating po mga sausawero at sausawera, o ano, nagdidilim ba ang mga paningin nyo? Sana hindi. Malinaw na malinaw sana, ha? Mukhang sa mga narinig nila, Chang, nagliwanag naman ang kanilang mga isipan. Kaya naman, I'm sure pwede na natin silang tanungin ngayon kung sa kwentong ito ay nakanino ang kanilang simpatya. Nasa puti ba na parang sinasabing inaakusahan ang nasa pula na medyo nagiging masyadong playful, ika nga sa mga lalaki sa kanilang lugar. Abay, pula ba o puti? Boto hands tayo mga kapatid! Go!
Aba, mukhang nakakalamang-lamang ng konti ang manakikisimpatya sa sinasabing kwento ni Joanne at ni Ate Rowena. Thank you sa ating mga sausawero at sausawera. Ate Rose, gusto ko lang malaman, nagsasama pa rin ba kayo ni Kim Ron ngayon? Naghiwalay po kami. Bakit? Dahil nga po doon sa chismis na naman po daw na nalalaki daw po ako, na hindi naman po totoo. Nag-away kayo? Opo. Ako na lang hukusang umalis kasi nga po, ayoko na pong mapunta kami sa punto na saktan niya ako. Makita pa po ng mga anak ko. Ako na lang So, ang umalis. mga bata, nasaan? Nasa akin po. Sino ang kumukup-kup sa'yo ngayon? Yung kumari ko po. So, doon ka nakatira. Gano'n nakatagal? Yun po, magdadalawang buwan na po. 2 buwan ka na, nandun. Mga kapatid, siya naman po ang kasalukuyang kumukup-kup kay Ate Rose at pati rin sa 4 nitong anak. Binabaliktad lang daw ni Joanne ang lahat. Dahil nga, sinasabi, di umano, itong si Joanne, nagpapalakas lang sa biyenan nila. Narito po ang kumari ni Rose na si Remia Lakang. Pasok! Sandali lang po, Aling Rowena! Ha? Makakat ka lang pera! Ha? Pera sa pera ka! Pera sa pera ka! Tinutulungan ko lang yan! Tinutulungan ko lang yan! Nawawala na sahod, sige, binibigay sa'yo para ano? Ha? Ate Remy, bakit po ninyo nasabing binabaliktad ni Joanne ang lahat at nagpapalakas lang sa biyena nila? Hindi kasi ganito yon. Siya ang mahal sa kasinambinan niya. Ay si Rose. Ibang pagtingin kay Rose. Bakit iba? Kasi siya, sa ang asawa niya, sa pangalawang asawa, yan ang panganay. Sa turan, dun sa panganay magpalakas, di ba? Aha. Magpapalakas talaga siya. Pero 11 years na si Rose at si Kim Ron, sila bago pa lang. Oo, kasi ganito yan. Sila, kilalang kilala ko na yan. Aha. Bata pa yung kilala ko Si na yan. Joanne po. Paano malalaman? Di nga kita kilala. Ay, hindi Gaano ko nga tambay ba kayo. kakilala ni Aling Remia itong si Joanne? Pero sabi ni Joanne, hindi naman daw po niya kayo kilala. Kilala ko ang pangalan niya. Oh, Siya, kilala ko siya. no, Hindi ka ay, kakilala ng atin mga niyang magulang ko malalaman eh. Ikaw sa pagbabalik ng Face to Face. Ang sinasabi mong bukod dun sa rap-rap, meron pa. So, sinama niya po ako nun sa... Aha. So, sabi niya sa akin, Elay, antayin mo ako dyan. Babalikan kita. Alas 8 ng gabi, hanggang alas 12, wala pa siya, hindi pa siya dumarating. Umuwi na lang ako. Bakit naman kaya inabot ka ng 4 na oras, Ate Rose? Talikuran, harapin mo! Kayo po'y nakatutok sa Face to Face. Ang issue po natin ngayon, magbilas, nagkakainitan dahil sabi nga ni Joanne, malikot nga daw etong si Rose at matinik. At sabi nga ni Rose ay walang katotohanan ang lahat ng sinasabi na yun ni Joanne. At ang sabi naman ni Ate Rowena, talagang mapang-akit itong si Ate Rose. At kasama naman natin ngayon si Aling Remia na kumare ni Ate Rose. Ako Nasabi nyo, kilalang kilala ninyo Oo. si Rose at si Joanne. O sige, simulan natin kay Joanne. Gaano po ninyo siya kilala? Siya naman, dalaga pa lang siya, nagtatambay na dun sa amin. Oo. Tambayan kasi ang Puto, Apo. hindi nga ako Oo, naging tambay eh. Paano mo na pangasawa si Kokoy kung hindi ka nagtatambay doon? Oh, pumunta lang po sa lugar namin Ay, yan. hindi. Kayo pumupunta. Sorry, hindi po ako Ay, naging tambay. naku. Kung hindi siya tambay doon, palagay natin hindi siya tambay doon, gaano pa rin po ninyo siya kakilala? Si Joanne, Aha, lagi sila doon sa labasan. Lagi kami, ang bahay namin, nasa labasan. oo. O, di nakilala ko siya. So, yung Kokoy po ba, yun yung kapatid ng Kim Ron? Opo. Tapos, inaano, yung... Paano mo naman nakilala si Rose? Ay, yung- anak niya po, Yung anak ko, best barkada friend ko, niya. kumbaga best friend ko na po. Oo. Okay. Tapos ang pangatlo niya pang anak, naging inanak ko, sabi niya. Yun Ah, po. okay. Isa sa mga nagiging kasalanan ng marami sa atin, Dr. Camille, ito masasabi natin, medyo marami ang guilty dito. Yung para bang napakabilis nating manghusga sa ating kapwa, lalo na kapag nalaman natin yung naging kanyang dating trabaho, parang kung ano yung naging background niya, kung ano yung kanyang pinanggalingan, bakit napaka
dali para sa atin ang sabihin na hindi ko siya gusto. Kahit ano pang gawin niya, hindi ko siya gusto, hindi ko siya tanggap kasi doon siya nanggaling, ito yung naging buhay niya noon. Napakadali para sa atin ang manghusga. Chang, meron tayong tinatawag na yung blink theory. Yung blink theory kasi parang isang kisap mata, pag tingin mo sa tao, meron ka ng pino-form na attitude. Ang ginagawa natin, antipati ka yan. Kaagad sasabihin mo ganun. Uy, alam mo, nakatira yan sa ganito, mahirap yan. Yun ang mahirap sa atin. Kasi, hindi naman, pag nagmamarunong tayo, chances are, yung attitude na kine-create natin, mali. Sana maintindihan yon. Hindi yung porke nagtrabaho sa beer house, masamang tao. Hindi yung porke nagpunta sa... Hindi yung porke bata ka pa lang sabihin gano'n, wala ka ng kakayahan para maging isang maayos na tao dahil kasi maagang nag-asawa yan. Dapat titignan nyo palagi. Yun naman pong sinasabing kapag ang isang tao ay mahilig mang-akit. Hindi naman natin sinasabing si Ate Rose yun. Pero parang dito sa pangyayaring ito, siyang pinagbibintangan na gano'n. Yung po bang mga gano'n ay merong gustong patunayan? O ano ba yung, kumbaga, nakukuha nilang... may winning factor o fulfillment doon sa ginagawa nilang sila'y nakakapang-akit ng ibang tao? Kasi isa pa rin yung panghuhusga, Chang. Alam mo, may mga tao, pagkaganda-ganda, pero hindi ka akit-akit. Merong iba na sabi mo, ang taba niyan, pero bakit ganun? Ang ganda-ganda sa paningin ng iba at mas maraming maliligaw. So yung ganong klase na sabihin mo, pagiging seductors, actually hindi siya yung sabihin mo, it is something na merong X factor ka, innate yun. Sa parang innate siya. Ngayon, nasa sa'yo na lang kung kaya mong paglaruan yon at magamit mo yung ganong klaseng magamit mo siya in a positive way na magiging maganda yung advantage sa'yo. Oo. Ayun, salamat, Dr. Camille. O di ba ate, parang sinasabi niyan kailangan may X factor ka. Na parang nagagamit nga ni Ate Rose kung sa puntong baka kaya iniisip nitong nasa puti na nang aakit siya. Kasi pero hindi naman. Nagpapa-charming si Ate Rose para kahit pa paano makahingi ng konting tulong sa Para mga sa lalaki mga anak nito. niya. Di ba? Para sa mga anak niya nga. Baka ganun Pwede nga rin. ang nagiging diskarte mo. So parang ganun nga. Papakyun ka sa mga boys. Pero parang House lang po. dati, Pero nung nagtatrabaho pero sa labas, ka. hindi ako nagpapakyut. Kaya lang, bakit talagang sinasabing matinik ka nga daw talaga? At sinasabing marami daw talagang nagpapatunay na talagang medyo confirm yun nga na malikot at matinik ka, Ate Rose. Dahil habang sila raw ni Rap ay may isa ka bang boyfriend. Sino naman yun? Ano bang nalalaman mo na kung mahirap magbintang? Kimberly, magpakatotoo ka. Halika dito, pasok! Sandali lang. Gawain mo yun! Siya ang gumagawa nun. Kimberly, Sa akin mo pinapasa. sino yung sinasabi mong bukod dun sa rap? Meron pa? Sinama niya po ako nun sa... Tapos sabi niya sa akin, Elay, antayin mo ako dyan. Babalikan kita. Alas 8 ng gabi, hanggang alas 12, hindi pa siya dumarating. Umuwi na lang ako. Bakit naman kaya inabot ka ng 4 na oras, Ate Rose? Hindi yung totoo yung sinasabi niya. Siya ho ang pumunta doon sa gwardiya na ho yung binabaliktad niya ho ang istorya. Sino ang gwardiya? Ito po. Ikaw yun. Oh no, why? May gwardiya pa ngayon. Baka tutukan niyo mga kapatid. Dito lang sa nag-iisa, walang katulad, ang face-to-face. Hindi ko na kinalungkat yun, tsaka hindi ko na rin binanggit kay Kim yun. Ngayon lang po talaga nabunyag. Baka naman naging boyfriend niya bago kay Kim. Hindi po. Sabay? Sabaw? Opo. Ang galing ko naman. Sabay-sabaw talaga. Ano naman ako. Superwoman. Sabay-sabaw? Sa akin yung Sarap. dami ng liligaw. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Hair Clothing, Just Cavelli Eyewear. Hans Mortel would like to thank the following:
Dr. Manny and Baikalayan, Dr. Ariel Recto Dabalus, Nail Necessity, Head, Foot and Body Spa, necessity for your body and soul. Fashion Exchange, fashionista ka na, negosyante ka pa. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soup effectively controls 27 skin problems. F101, wear your needs. Home Appliances by Minami, galing ng quality. Placenta by Sam Stray. All water should be crystal clear. We always start your day with the new Lucida DS products. Pina Colina Resort, your affordable Tagaytay hideaway for family vacations, barkada gatherings, and company events. Sundance, your business in fashion. Your partner in style. Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang. Mabisa na, mura pa. Gawang Pinoy. Magallanes Square Hotel. Harapin mo, Sigurado kung gusto niyong malaman sino nga ba yung sinasabing security guard ni Ate Kimberly? Sino yon? Kung nga po kilala yun eh. Sinama niya lang ako nun eh. Hindi mo kilala? Tapos sinaan mo sa akin? 4 na oras kang nag-antay. Saan ka nag-antay? Dun sa may loob ng bodega. Dapat kilalahanin mo. Dapat buong-buo sinulat yung pangalan. Opo. Tama? Pero bakit ang sabi mo, Rose, hindi yun sa'yo, kundi kay Kimberly? Opo, sa kanya po yun. Dahil po yan, kilalang-kilala po sa amin na naging tambay po yan at marami pong syota sa amin. Dahil Kaya yan po. pala binanggit mo sa akin yung security na yun. Ha? Sinungaling ka? May security nga ako, customer ko. Oh. Customer ko sa Tapos sabi mo sa kanya. Ha? Wala ako So yung customer security na ano, na sinasabing customer niya dati, yun din ba yung sinasabi mo? Pareho lang, iisang tao lang ang pinag-uusapan natin? Oh. Yung rap-rap ba yun? Hindi po yun. Iba pa Sino po yun? Iba pa po daw po yun. Iba pa. Bakit alam mo lahat? Bakit gigil na Ayun gigil nga po, ka, yung Joanne? binanggit niya sa akin. Binanggit niya? Opo. Sinabi niya sa akin isang beses yun. Anong sinabi? Paanong sinabi? Sabi niya, Jo, may naging boyfriend ako, security. Hindi ko na kinalungkat yun, tsaka hindi ko na rin binanggit kay Kim yun. Ngayon lang po talaga nabunyag. Baka naman naging boyfriend niya bago kay Kim. Hindi po. Sabay? Sabaw? Opo. Galing ko naman, Sabay-sabaw talaga. ano naman ako, superwoman. Sabay, sabaw, Sa akin yan, dami nang liligaw. Wala Ikaw akong nga yun eh, ikaw nga pinatulan dyan ang ng superwoman. Oo, talaga? At ngayon nga po, maririnig naman natin kung papaano siya nagdusa at nasasaktan at patuloy na nasasaktan talaga sa mga ginagawa raw ni Ate Rose sa kanya. Ang ama po ng mga anak ni Ate Rose na si Kimron Pontejon. Pasok! Kuya Kim, gaano katotoo na madalas kayong nag-aaway ni Rose nang dahil sa mga bali-balita? Totoo po talaga yun kasi po lagi pong sinasabi sa akin ng mga barkada ko yung mga ginagawa niya. Okay. Lalo na po yung isa kong kumpare na si Joel Oh. nung lumaya. Tapos bumalik sa kulungan na ang sabi nga po, yun ang kinakasama niya, yung rap-rap. Kinakasama na. Oho, yun ang pagkakasabi sa akin ni Joel. Kilala mo ba yon yung rap-rap na yun? Hindi ko pa po nakikita yung taong yun. Oo. Pero Pero tinanong mo ba si Rose kung sino yung rap-rap? Anong sinagot niya sa'yo? Kaibigan daw po niya. Baka naman talagang ang tumutulong lang, hindi Meron kaya? po bang kaibigan na halos araw-araw magkasama kayo? Buong araw, buong oras. Kaya, oho. At saka nitong paglaya ko pa ho, Nung nakakulong ka, ilang beses kang kundalawin ni Rose? mga nakatatlong dalaw lang po siya sa akin. Tapos sunod nun wala na po. Hindi niya na po ako dinalaw. So doon mo, may nabalitaan ka ba kung nasaan siya noong mga panahon na yun? Kung bakit Meron po. hindi siya nakakadalaw? Meron po. Nasaan daw? Nandun nga po sa bahay ni Rap Rap. Doon sila magkasama, kasama ng kumpare ko. Dahil yung asawa ng kumpare ko, kasama niya rin sa bahay. Na Bali, hindi niya tatlo sila alam, ron. na hindi alam ni Rose na kilala mo? Oo. So bakit nakita ka dun sa bahay ng mga kumpare niya na hindi mo kakilalang kumpare ni Kimron? Paano po humihingi po ako ng tulong? Pati yung asawa pong ni Rap Rap, kilala ho ako. Kilala ho ako na Kaya pala gano'n niya po, nakapag-text na message kaibigan sa ko nga asawa po. mo. So ngayon, Kimron, hindi kayo nagsasama ni Rose? Hindi ho. 2 buwan na. Oho. Hindi mo siya hinahanap. Hindi naman po. Ang ibig sabihin ba nun ay ayaw mo na?
Hindi naman po sa ganun kasi ayoko rin po maging broken yung family namin. Kaya nga po, kahit na niloloko niya ako, ipilit ko pa rin siyang tinatanggap. Para lang dumabuo yung pamilya ko. So, ang ibig sabihin nun, Kim Ron, mahal mo pa rin si Rose. Opo. Sa lahat ng ginawa niya na dawa, kasi wala tayong katibayan. Walang makakapagpatunay talaga na nakita talaga siyang kasama yung rap-rap at may relasyon sila, mahal mo pa rin siya. Opo. Kung inaakala nating ang mga lalaki lang po ang may kapasidad na manakit ng babae, hindi pala ito sa lahat ng pagkakataon. Dahil sa sitwasyon po na ito ni na Rose at Kim Ron, si Kim Ron po ang higit na nakaranas ng sakit at sama ng loob at dusa sa loob o sa labas man ng bilangguan. Dahil kahit po ngayong malaya na siya, bilanggo pa rin po siya ng kanyang pag-ibig para kay Rose. Kaya naman po, para po sa ikaluluwang ng kanyang damdamin at sa ikalilinaw ng isip ni Ate Rose, ibibigay po natin sa kanila ang oras na ito na makasama puso sa puso ang ating trio tagapayo. Napakaraming mga pagsubok sa relasyon. Ituring mo na lang na ito isang pagsubok na makabibigay pa ng Hindi ba magaganang paraan na makalipat kayo? sa iyo pagsasama. At ito at sasabihin ko sa inyo upang lalong maayos ang Kasi po yung pagsasama niyo. upahan po namin, Pakasal kayo. nagsasama. Pinaka-importante ngayon ay mayayos ng Oo. Mukhang ngayon pa lang ay maganda na ang naging resulta ng counseling na ibinigay ng ating trio tagapayo dahil nagulat ako, iba na ang mga posisyon ng mga pagkakaupo ng mga bisita natin ngayong umaga. Abay, ang bilis, Kim Ron, nandiyan ka na kaagad. At ito namang isa, nakaangklang na talaga. Abay, akala ko'y maghihiwalay. Abay, nakakatuwa naman na magkasama kayo. Pero talagang isa yan sa mga kaligayahan namin dito sa Face to Face, ang kahit papaano ay makatulong sa mga problemang pinagdadaanan ng ating mga bisita. Bago lang tayo magtapos, narito pa ang ilang mensahe mula sa ating trio tagapayo. Kay Kim Ron, alam ko na talagang yung pag-amin mo kanina na kaya ka nakulong, kaya mo ginawa yon ay alang-alang sa iyong mga anak. So, alam mo yun ay naging pagkakamali mo, ngunit handa ka namang ituwid, di ba? Saludo ako sa iyo sapagkat sa kabila ng marami kang narinig na sabi nga'y pag-aalipusta o kaya nga'y pangwasak sa reputasyon ng iyong kinakasama na si Rose, ay handa mo pa rin siyang tanggapin sapagkat siya ay mahal mo, di ba? Sapagkat mahal mo ang iyong mga anak, di ba? Sapagkat gusto mong mabuo ang iyong pamilya, di ba? Sapagkat nais mong mapabuti ang iyong buhay, di ba? So sa mga katanungang ito na puro positibo ang naging sagot mo, wala na akong masasabi. Kundi ang sasabihin ko na lang, siguro ipapakiusap ko kay Father, sana nga'y mabasbasan na kayo upang makumpleto nga at lalong maging matatag ang inyong pagsasama. Yun lamang. Natutuwa po ako kasi kay Rose, parang pinatunayan niya na kung saan siya nadapa, doon siya babangon. Kasi at the age of 12, na may nangyari sa kanila, ni Kim Ron, sabi niya wala na siyang ibang lalaki kung hindi si Kim Ron. Kaya nung 13, nag-decide siya na magsama sila. Kaya sana magawa niyo ng paraan na, okay, paunti-unti, ayusin niyo muna ang inyong relasyon. Pagkatapos ng inyong relasyon, ang inyong mga anak, ayusin niyo maigi ang inyong pamilya. Yun lang po. Napakarami ng matitinong tao ang nasira dahil lamang sa panghusga, pangalipusta, at pagmamaliit. Ngunit sinasabi sa ating kasulatan na wala tayong karapatan na manghusga. Tayo po ay may karapatang tumulong sa ating kapwa upang maayos po ang ating relasyon sa Diyos at ang ating relasyon sa ating kapwa. Wala tayong karapatang sumira nito.
Kaya narito ang isang halimbawa ng isang pag-ibig na walang hahadlang. Kung totoo nga, anumang paninira, anumang pagkukundina, ay hindi po magwawagi. Kaya alam ko at umaasa ko na itong relasyon nyo na sumuo ng napakaraming mga pagsubok ay mauuwi sa kasalan. Salamat po. Kadalasan, hindi po ba, kapag may namamatay, madalas na pinag-uusapan sa lamay, sayang, no? Nung nabubuhay pa siya, ang bait-bait niyan. Sayang, alam nyo, nung nabubuhay yan, ganito siya. Pero nung nabubuhay yung taong yon na namatay, madalas, anong pinag-uusapan natin? Yung pangit at negatibo sa taong yon. O minsan nga, merong mga taong ayaw talaga ding paawat, kahit nakalibing na yung tao, alam nyo, yung taong yan nung nabubuhay, nakutak ka ng sama ng ugali niyan. Lahat tayo guilty doon sa kasalanang yan na napakabilis nating manghusga ng kapwa, napakagaling nating magdikit-dikit ng mga kwento, napakagaling nating sumulat ng kwento ng kapitbahay natin, narinig lang natin kumalabog, naku, may nagpatayan ata. Nakita lang nating naglakad, may kasamang lalaki, naku, sota na niya yun, susumbong ko yan sa mister niya. Pero ang katotohanan, hindi naman natin alam kung ano talaga yung tunay na nangyayari at tunay na pinagdadaanan ng isang tao. Kaya sana sa ating lahat, kahit sa akin, minsan guilty ako dyan, nakakapanghusga tayo ng kapwa, nasasabi natin yung negatibo dun sa taong yun, imbis na makita natin kung ano yung positibo sa kanya, mas nagko-concentrate tayo sa negative na ugali o yung mga negatibong nakikita natin. Kaya nga ang nakakatakot dito, kung ipagpapatuloy natin na ganun tayo sa ating kapwa, huwag nating antayin dumating na makakita tayo ng ating katapat at ipakita sa atin ang leksyon ng buhay sa masakit at mahirap na paraan, Joanne. Alam mo kung gaano kasakit yung mga ginawa mong paratang na yon at panghusga kay Rose? Rose, pasensya ka na sa sinabi ko. Gusto ko lang naman yung mag-aayos kayo ng asawa mo. Ayoko rin nahihirapan yung asawa mo nang laging umiiyak, laging nagiinom. Gusto ko mabuhuli yung pamilya natin na masaya, yung halos lahat nagkukulitan, nag-aabulan. Hindi yung abulan ng away. Gusto ko yung nagkakaayos tayo pare-parehas. Pero sorry. Okay lang yun. Susunod, pag ganyan yan nangyayari, huwag ka na nga ano sa amin. Kami na lang dalawang mag-asawa mag-uusap. Buhay ang winawasak mo sa amin eh. At pamilya, hindi mo alam yun. Kaya yan, sobrang sama ng loob ko sa'yo. Pero okay lang yun, pinapatawad na kita. At Kuya Kimron, sana lang wag na rin namang maulit yung may mangyari pa na mababalik ka sa kulungan. Alam kong mahal mo ang iyong mga anak at lahat ay gusto mong gawin. Mabigyan lang sila ng magandang buhay, lalo na sa mga pagkakataon na nagkakasakit sila, nagkakaproblema ka. Sana nga ngayong may trabaho ka na, tuloy-tuloy na ito at ito na ang simula ng magandang buhay nyo. Sana din, oo, sa mga oras na namumblema tayo, Ate Rose, huwag tayong mawawala ng pag-asa na humingi ng tulong sa Diyos. Kaya lang naman may mga pagsubok na nangyayari sa buhay natin dahil tinuturuan niya tayong
matutong tumawag sa Kanya at huwag makalimot at huwag nating iisipin palagi na porket tayo'y tao, kaya natin to lahat. Hindi tayo si Darna. Kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. So matuto tayong humingi ng tawad sa kanila. At mapapangako mo ba, Kuya Kimron, na magiging maayos na ang buhay ninyo ni Ate Rose? Opo, tsaka kami, pipilitin ko po maging maayos ang buhay namin dalawang mag-asawa. Kasama na rin po ang aming mga anak. Maraming salamat talaga. At sana nga, ito na ang simula ng magandang buhay para sa inyo. Maraming salamat sa ating mga bisita. Aminan na po tayo mga kapatid, napakarami na naman po nating aral na natutunan mula sa ating mga bisita. Sabi nga po sa Biblia, love is patient, love is kind. Love is not self-seeking, and love is not judgmental. Dahil ang tunay at wagas na pag-ibig ay nakakaintindi at patuloy na umuunawa, hindi lamang sa sariling kapakanan ang iniisip. Ang pag-ibig po ay isang simpleng salita na may napakalalim na kahulugan at may dalang hiwaga na sadyang kayang baguhin ang ating buhay. Kaya habang tayo po ay may hininga pa, huwag tayong tumigil na magmahal at ibigay natin ito ng buo sa taong ating napiling mahalin. At para naman po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, love is life. Kaya kung hindi ka natutong magmahal, para ka na ring hindi nabuhay. Salamat po sa inyong lahat. At thank you din sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, kay B1 at B2. Sa ating pinakamamahal na trio, Tagapayo. Siyempre pa ang mga sausawero at sausawera sa studio. At sa ating po mga bisita ngayong umaga na nagbahagi po ng kanilang kwento ng buhay. Marami kaming natutunan mula sa kanila, kaya maraming salamat po sa inyo. Thank you din sa ating mga sausawero at sausawera online. Kaya bumisita na sa aming fan page, Face to Face on TV5 at ang aking pong Twitter account, Perez Ami. Ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na lagi nagpapaalala, ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Biyernes,